May mas maganda na gustong ipakita po ang Panginoon sa ating lahat. No, hindi po yung nakikita natin ngayon, kundi may ipapakita ang Diyos sa ating lahat na mas maganda na hindi pa natin nakikita. Amen? Na bakit po tayo buhay, bakit tayo pinili, bakit tayo andito, bakit tayo nagkakaharap ngayon, magkakasama ngayon. Let's go back always to the Word of God. In the beginning was the Word. Tama? It's only God. He is the beginning, He is the end. He is the Alpha, He is the Omega. Kaya sabi ko nga, nung habang ako po ay minumold ng Panginoon, hanggang ngayon minumold pa rin ng Panginoon, tinitrain pa rin ng Panginoon. Hanggat may willingness ng bawat isa. Yung pusong may willingness na may sacrifice, may sakripisyo. Nung nakita ko na naman kahapon, grabe. Ang mensahe ko po sa bawat isa yung wala yung Vice President. Paano? Ito is mensahe ulit ng Panginoon nung tayo magkakasama sa prayer meeting. Ako na naman ang isasakripisyo ng grupo, ng lahat. Pero ito ay sa kabutihan ng pangkalahatan. Sinabi ko lang po sa mga kasama na huwag mo lang sabihin. Pero sabi ko, hindi ko kayo iiwan, sabi ni Jesus. I will always be with you till the end of the age of the Jesus Christ. Sabihin ko sa foundation, sa grupo sa foundation, ako naman isasakripisyo, intindihin niyo po. Sinasabi ko pa rin ako ang presidente po ninyo, pero sabi ko nga, panahon. May panahon po sa lahat. May panahon na magkakasama tayo, may panahon na position lang niya. Pero still, hindi ko bago yung samahan ko natin. Nung nagtaan ko kahapon na ako ay lalagay sa Golden Hand. At titignan natin kung sino susunod ng presidente ng foundation ng Royal Priesthood. At nabilin ko na po yan. Hindi ko po alam na ganun mangyari. Nabilin ko po yan sa prayer meeting po natin sa lahat ng kasama. So, magkakasama pa rin tayo. Pero let's go back to the word, sacrifice. Mayroon sinasabing sacrificial lang. Sa pamilya, may sacrificial lang. Sa magkakapatid, sometimes may sacrificial lang. Kailangan may sakripisyo para mangyari ang dapat mangyari. Ang isang tao, kailangan may sakripisyo. Hanggat willing, may kapalit yan na biyaya. Pag hindi po tayo willing, yun po sinasabi ko, pag hindi po tayo willing, hindi mapupulfill yung kagustuhan po ng Panginoon sa atin. Hanggat nandun ang willingness ng bawat isa, is mangyari. Hindi lang para pang sarili, hindi lang pang pamilya, kundi sa mas marami pang purpose, mas marami pang paggagamitan ng Panginoon sa bawat isa. Maraming mabibless. Always remember this. Lagi kong sinasabi sa church, you are called to be blessed. And you are called to be a blessing. Hindi lang sa iyo, kundi maging sa ibang tao. Mahirap may sakripisyo. Mahirap intindihin, mag-usapan ka ng ibang tao. Ano naman nangyari? Bakit ikaw na naman? Pero, always remember, nung panahon ni Abraham at saka kay Isaac, kahit walang kamuang-muang yung anak, willing pa rin may sakripisyo. Walang kamuang-muang si Isaac para may sakripisyo. Pero always, ang nangungusap ang Diyos Ama at ang Ama ni Isaac. Sila po ang nag-uusap. Diba po? Para lang ma-fulfill, may pakita na mayroong purpose ang Diyos na mangyayari. At doon po, alam ko, isa rin, revelation na nakita ko doon, yung doon po na-challenge ang Diyos. Na kung ang tao kaya niyang isakripisyo ang kanyang anak, ang Diyos Ama na-challenge doon kaya niya na isakripisyo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. For a purpose. Amen? Amen. Hindi na ako nag-preach po sa inyo. Yun lang. Gusto ko lang palalainin po yung sacrifice na word na yun. So, wala po tayong magagawa kundi magpasakop sa Diyos at sabihin sa Ama na Lord,
ang kalooban mo siyang mangyari.